Medyo good morning po sa ating lahat. And this time, nandito po ang inyong Bedyoman sa Bago City, sa Barangay Malingin. So, nandito po tayo sa teritoryo po ng mga Ilonggo, no? And sa ngayon, pag-uusapan po natin ay tungkol sa paborito po, no, ng mga matatamis ang panlasa. Okay? So, ito po yung healthy na gulay. Ito po yung, alam nyo na kung ano ito, no? Ito yung ampalaya. So kung mapapansin niyo, no, medyo kakaiba rin yung kanilang pagka-trellis dito. So mataas yung kanyang trellis and then aakyat po sa ibabaw. Tapos gagapang doon. Tapos may mga bunga dyan, lalawit-lawit dyan. Okay, so tanungin natin ano yung ating bagong kakilalang farmer dito sa Bago City. And very much willing siya na mag-share ng kanyang technology sa pagtatanim ng ampalaya. Okay, so kilalanin natin siya. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin. Mayong aga. Mayong aga. Okay, Ilonggo gali, no? Sir, ano pong pangalan ninyo? Ang ako ngayon, Tikboy. Tikboy. Pangalan ko matuod si Julie Villesa. Julie Villesa. Opo. Sakto? Okay, so let's call him Tikboy. O, Tikboy. So kasama rin natin, ano, bukod kay Tikboy, yung mga kaibigan natin na nagwagwapuhan mula sa Easter Seed Company, mula sa kanilang supervisor. Sir, kilala po kayo. Ako po si Leo Narca, no? Isang marketing supervisor sa Negros Island. Leo. Yeah, Leo sir. Leo. Okay, ito naman po yung isang panggwapuhon. Mayong aga sa tanan. Ako gali si Ray Manuel Iscare, no, FMR sa Bilog diri nga Negros Occidental. Ray. Ray Manuel Iscare. Leo, tsaka si Tikboy. Okay. Sir Tikboy, ready na ba kayo? Opo. Okay, pakilakasan lang po yung boses natin, Opo, ano? opo. Para po marinig ng mga viewers natin. Marami po tayong viewers all over the world to. So, talagang marami po tayong matutulungan. Okay, so simulan po natin, ano? Sir Tikboy. Opo. Maganda yung ampalaya mo, Maganda. And kanina, before kami pumasok dito sa taniman mo, nakita namin nag-harvest na. Opo. Ilang harvest na ba yun? Nasaan yung harvest? Second harvest, 80 kilos. Second harvest. Ayan, ganito na kalalaki. Second harvest. So, pangalawang harvest. Gaano karami yung ano nyo? 80 kilos. Kuha? 80 kilos. Second harvest. Yung unang harvest nyo, ilang kilo? 22. 22 first harvest. Second harvest, 80 kilo. So, parami na ho ng paramihan, ano? So, kumbaga parang sa Tagalog, naghahalaw pa lang tayo ng bunga. So, ang question po is, ilang puno ho ba meron kayong dito ngayon na ampalaya? Mel City. 1,700. 1,700. Marami rin ho pala, ano? Ilang lata ho nagamit ninyo? Ano pa? Na buto? Ilang lata ng buto nagamit nyo? Bali ang naisip na namon 107 bali 150 pouches. Pouches po yung ginamit ninyo. Anong variety ho ba yan? Mestiza. Mestiza, yung hybrid. Okay. So 1,700 na puno. Gaano ho kaluwang tong tinataniman ninyo? 4,000 square meter. 4,000. Wala pa pala itong isang hektarya, ano? Wala. 4,000 pero Kulang-kulang kalahati. kulang-kulang kalahati hektarya kasi yung kalahati is 5,000. Okay. So ilang ano na ho ito? Ano na ho edad nitong tanim ninyo? 49 days. 49 days. Kailan ho ba ito tinanim? October 10. October 10. Ngayon ay November 29. So tama, 49 days na, ano? So ganun ho pala kabilis. Opo. 49 days ay talagang naka second harvest na kayo. Ilang harvest ho ba sa experience ninyo ang inaabot ng ampalaya? Siguro depende sa tsimpo. Opo. Kung taga-agas ng mga tsimpo, siguro migit mga pinakababa 15 harvest. 15? 15 to 20. Pinakamababa na yun. 15 to 20 ang harvest. So matagal pala ang pitasan talaga, no? Oo. Okay. Ang in-expect nyo kada harvest nyo, mga ilang ano yan, yung pagka yung nasa peak na, pinakamataas na harvest nyo? Sa isang harvest lang. Sa isang harvest? Pinakataas siguro tamo mga 800 kilos to isang tonelada 1,000. Isang katonelada. Lagyan na natin isang katonelada. Sabi nyo 15 harvest.
Aba, lagay na lang natin 15 tons, so 10 tons. Aba, marami yung pera. Magkano ba ngayon ang bentahan ng ampalaya? 40 wholesale. 40? Oo. 40 times 10 tons na lang, 400,000 o yun ah. Marami yung pera yun ah. Dami. Matanong ko ho, magkano ho ba usually ang kapital sa ganito ho kaluwang na 4,000 square meter na may 1,700 na puno? Mahigit sobra 30,000. 30,000 hanggang sa mag-harvest na ho ba yun? Oo. Yung labor ho, binabayaran nyo o kayo lang? May nabayaran, percentage. Percentage sa kita? Sa harvest? Ilang persento? 30. 30? Oo. Malaki rin, tapos sinusweldohan nyo pa sila. Yun, mamula na siya. Wala nang sweldo Wala pero sharing na lang. Oo. Malaki rin ano. Pero mahirap din kasi mag-alaga talaga, no? Oo. So 30%, 70 na lang natitira sa inyo. Oo, 20. Okay, Sa gross pa, sa gross na kwaon. Sa gross pa. Hindi mo na alisin o alisin pa yung kapital. Hindi na. Hindi na, sa gross talaga. Kung 10 tonelada, 10 tonelada computation. Tapos sharing na agad. 70 sa inyo. Okay. Not bad ano para sa isang magtatanim tsaka sa isang financier. Okay, so pag-usapan po natin Pikboy, paano ba pag-aalaga ng ampalaya? Upo tayo. Tungkol rin sa ano. Okay. So ito yung sabi niyo na supposed to be, hindi pa ba to harvestable? Hindi pa. Hindi pa? Gamay pa. Gamay pa ni. Sige, mani ni. Gamay pa ni. Yan, okay na yan. Na ano na yan. So ito, pang third harvest na ito kung sakali. Oo. Susunod, harvestin nyo na yan. Okay, paano nyo ba itinanim itong ampalaya ninyo? Transplanted ba to? Direct sowing? Direct. Direct. Upo, dito ho kayo. Hindi ko kapungkot. Hindi ba? May ano yung tuhod dyan. Okay, sige, ako na lang ano. So, direct sowing ninyo. Ibig sabihin, direct, dyan na nilagay mismo yung buto sa lupa. Diretso na. Oo. Diretso na, hindi na diretso nyo na na. pinula. No? Hindi na. Okay lang ho ba? Okay lang. Maganda ho ba ang germination? Maganda. Marami na. Marami. Tumubo yung tinanim yung diretso sa lupa. So before kayo magtanim, naglagay pa ba kayo ng abono? Antes magtanom? Wala. Hindi ko na Wala kayong pinaupo o compost na nilagay sa butas? Compost. Compost. Anong Compost. klaseng compost po yan? Yung mga dunot na uhot. Yung mga dayami. Mga gayami. Dayami na nabinulok na. Okay. So compost na nga yan. Maganda kayo ginawa ninyo no? Kasi minsan nakita ko sa Luzon, sinusunog yung dayami, sayang lang. So dito sa inyo, binulok na dayami tapos yun ang nilagay nyo. Kailangan ho, dry na dry ho ba yan o basa? Pwede bang basa? Ano? Hindi pwede, dapat dry. Dry, Tuyo, malaki siya mala. Okay. Mala Sige ho. So pagkalagay nyo sa tumubo, ilang araw ho ba before tumubo? 3 days. 3 days tumubo na. Nakatupo na sa bago ibutang. Naglagay yung ragdoll ba sinasabi nyo? Nilagay nyo sa basahan? Oo, tama. Binalot nyo pa sa basahan. Tapos nilagay nyo sa dilim. Ilang araw ho before ho lumabas yung parang tubo niya dun sa basahan? 4 days. 4 days. Okay, nung lumabas ho yung tubo, tsaka nyo nilagay dyan. Para sigurado. Ragdoll method ho ang tawag doon Okay. Yung pinapatubo sa tawag dito, basahan. Okay, so nung tumubo na ho, nilipat tanim nyo dito, ano yung ginawa ninyo? Pagkalipat tanim. Pagka-transplant nyo na dyan, anong ginawa nyo? Naglagay ba kayo ng abono? Hindi na. Hindi. Kailan kayo naglagay ng abono? Pagdahon niya ng 2. Yung 2 true leaves na tinatawag, yung tumubo na yung ano talaga, yung dahon. Dahon. Okay, dali, before tayo magpatuloy. Ginagawa rin ba dito yung ng iba, yung ragdoll method na sinasabi? Yes sir, ginagawa sir. Pero kailangan pa ba talaga yun? Kailangan sir. Kasi pwede iba gawin. talaga pag lumabas na yung buto, sigurado na tubo talaga. Mas select mo talaga yung Mas maganda ka doon. Oo. Okay, pero sa iba ginagawa seedling tray Yes, sir. Tama ba? Oo, tama naman. Pwede rin yun. Pwede rin dahil yun ang practice nila, no? Seedling tray para makita rin lang kung paano magtubo yung seeds. Pero mas maganda na nakaragdal siya dahil bago mo siya itanim sa lupa, makikita mo nakasibol na yung roots. Okay. So may option siya. 100% germinated. So anong mas recommended mo, sir? Ragdal muna. Ragdoll. Bago muna. diretso rito. Yes, Hindi na sir. kailangan plastic na ang seedling tray. Hindi na, pwede na update. Dalawang paraan yun, pwede seedling tray or direct. So depende, option nila yun. Option yun nila ng yun. farmer. So pwedeng
ragdoll, pinabalot sa basahan, pwede rin na using seedling tray. Yes, sir. Okay, so may option siya, no? Kung anong ano niya, kung ano sa tingin niya mas maganda para saan niya. Okay, so si Tikboy, ang pinili niya, yung ragdoll, pinatubo, nilagay dito sa mga butas dito. Na may compost na binulok na rayami. Oo. Okay. So nung sabi niya after nung meron ng 2 true leaves ano, may ano na, may dahon na. Anong abono nilagay niyo? Urea. Urea. Hmm. Paano niyo in-apply yung urea? In tunaw sa tubig. Gintunaw sa tubig, tinunaw. Ano ang timplada? Isa ka tinapa. Sa tinapa na naman. Anong klaseng tinapa ho yan? Yung tinapang sardinas. Anong brand ho yan? 555. 555 sa inyo. Ayos. Pula ho ba, dilaw o verde? Verde. Verde. Okay, organo ano ha? Verde. Okay, 555. Isang puno ho nun, nilagay nyo sa binutang nyo sa balde nga may balde. tubig nga 16 liter. 16 liters. Okay, so isang tinapa nilagay sa 16 liters of water, tinunaw. Tapos sumalo kayo, kumuha kayo ng gano'ng karami? Tinunaw na isang lata, isang puno rin nilagay nyo. Saan nyo nilagay? Sa puno Sa na puno. Doon ba sa mismong puno o sa gilid? Distansya lang. Gano'ng kalayo? Mga Ito yung puno eh. Dito. siguro mga 20 cm. Tingnan nyo yung kamay ko. Dito ba? Dito. Ito yung puno. Dito daw. Okay. 2 to 3 inches. Okay, so hindi ho dapat yung direkta sa... Hindi pwede, masunog ang puno. Masusunog. So urea ang ginagamit ninyo. Mm. Okay. So pagkatapos ho nung unang application ng urea, anong sumunod? Follow up kayo lubat sa urea. After ilang adlaw? 4 days. 4 days. 4 days after second application ng urea. Second application. Same na timplada? Same. Same na pamaagi? Okay. After ho ng urea? Tatlong buno. Tatlo. Apply. Bali nagmix na ko triple 14. Triple 14. Gano'ng karami? Isa magyapon siya. Sa gihapon nga kwan. Lata. 555. Halo ng urea. Isang sardinas na urea, isang sardinas na triple. So bali dalawa. Dalawa na. Dalawang lata sa isang Saka 16 liter na tubig. so nadoble yung concentration. Mas matapang ngayon. Tapos gaano karami nilagay niyo doon sa ano? Kuro mga isa kag tunga nga sa sardinas. So dinagdagan niyo rin 1.5 na. Hindi na isang puno. Hindi na. Isa kag kalahati. Okay. Sige, after ho ng pangatlong application ng urea plus triple, anong sumunod? Depende sa sa lakas ng tanong kung daw kulang pa ang tambok niya. Same yapon. Okay, kung medyo payat-payat pa siya, same application, urea plus triple. So yun ang pang-apat na application. Ano susunod pa? Pagkapat na daw okay na ko sa iyang lawas nga tambok. Puro lang triple gina-apply ko. After that, kung sabi nyo medyo healthy ang tingin nyo sa mga ngayon, healthy nga ngayon eh. So triple na lang. Triple na lang. Gano'ng karami yun? Isang lata? Isa na kakalata. Bali isa na nasa ka-double na times 2 na nasa dalawang triple. lata na. Oo. Dalawang lata Times sa 16 two liters of water. Oo, times 2 na. Tapos gano'ng karami ibutang dun sa halaman? Amo mo na sa kadamo. Isang Isa makasalmon. sa kasalmon. So dalawang lata yun, dalawang lata. Dalawa. Dalawang lata timplada, dalawang lata rin yung ibubuhos doon sa kada puno. Okay, after ho nun? Ay puro gyapon triple kay kung ang tambok. Hindi man hina ang pagbuwas ang bunga sa. Sige, tulad mo nito, nagbubunga. Triple ba dapat yan? Triple lang. Triple lang. So dire-diretso maintenance nyo triple ba? Depende sa katsang tanong ko. Okay, kung medyo hindi ganong healthy, Dugang na ko urea. medyo niwang. Kung daw Naglalagay ka ng urea. Basta kung iniblan niya nga way kadalagan sini. Ginagamitan ko ng urea. Meaning ga off ni siya, meaning kulang na siya sa urea mag-off. Kulang patambok na. Ini. Kay una ni dapat amo ni siya ang tsura ya. Dapat Amo ay ni siya. mahaba. Amo ni makita kung gusto ko nga lakat sa punta ya. Anong kaibahan niya? Iba, tingnan mo. Mababa yung kwan niya, boss. Ito to. Maiksi. Ito. Okay. Baba, ito mix Isang basihan niya. Healthy ito, mahaba ito. Meaning kulang nga ni kao na puno. Ito, mahina, maliit nga naman. Ito, mahina. Pero may bunga. Ari sa kaptan mo, ari. May bunga. May bunga, nabuo na bunga. Sana. Nabuo, ayan, nakama ko. Maliit ang bunga. Ayan.
Ayan. So ibig sabihin lalagyan nyo ngayon ng urea. Urea. Oo. So triple plus urea. Oo. Maganda yung sistema ni Tikboy. Simpleng bagay lang ano. So may palatandaan pala. Mahaba itong sanga na ito, yung stock na sinasabi. Ito namang isa, maigsi. Asa yung maigsi? Ito may mga bunga eh. May mga bunga. Yung sobra katambok, hindi to, hindi tumabo yung bunga. Saan yung maigsi? Yung isa, maigsi. Okay, mga viewers natin, medyo mahangin po dito sa area na ito, no? Actually, hindi ganong advisable sa mga tanim, lalo sa ampalaya yung mahangin. Pero tested na daw dito ni Tikboy, kaya daw nung tanim niya, no? Basta healthy. Wala lang ulan. Wala lang ulan, yun ang medyo delikado. Hangin plus ulan. Oo. Okay, pero pag hangin-hangin lang, okay yan. Okay lang sa. Okay. So hanggang sa mag-harvest ka na, nag-a-apply ka pa rin ng abono. Wala Yung untat. dire-diretso. Wala untat, walang tigil. Maintenance. Walang tigil. Maintenance. So usually every ilang araw 'yon. 4 days. 4 days. Favorite number mo ba yung 4? Oh. Okay. Ewan ko galing sa 4 eh. 4 days. Every 4. Ilang ng bata mo? 4. 4 nga. Talagang paborito yung 4. Oy. Tikboy, may napansin ako, meron mga parang mga pintok-pintok sa ano, sa dahon. Ano yan? Fungus yan, di ba? Oo, fungus tama. So anong ina-apply mo diyan? Subong wala pa. Wala pa pero mag-apply ka. Ang akong subong ng mo, ginagawa ko ni siya. Okay. So ang ginagawa niya, tinatanggal niya po yung infected na parte. Pwede nga naman yun. So manual, ano? Alisin mo yung mga infection para hindi kumalat. Okay. Pero fungicide, hindi ka talaga nag-apply? Gagamit man. Gagamit ka man. Anong palatandaan na gagamit ka na ng fungicide dapat? Dapat ang fungicide sa gamit din nasa ko eh. Maintenance, every ano? Kuan dali 15 days. Anong klaseng fungicide ginagamit mo? Gamit ako fungicide kuan ng isang atin. Ha? Atin. So una wala na, subong wala na. wala na. Ano na lang gagamitin mo ngayon? Yung sa Wonder na lang gamit namon. Wonder. Mga fungicide talaga yan. Okay. Yun naman hindi mga kamahalan na fungicide. Barato lang. Yung mga barato lang, generic binibili mo. Okay, so effective naman. Okay. Sige, anong insekto yun naman? Insekto, sa sapat-sapat tayo. Anong naobserbahan mo ng mga insekto dito? Damo, mga ulod nga green. Green tapos na mga ulod. brown kag itom. Dagko yung brown kag itom. Pero ano talaga yung problema mo na Dagko siya. ano yung major na problema mo sa ulod? Ang ulod nga mga daw kapatig, brown. Brown. Oo. Okay. Yung ano naman, yung usually yung problema ng iba yung fruit fly eh. Hindi masyado. Tinutusok yung yung bunga naninilaw. Hindi gaano dito sa iyon. Hindi sa kanya may control siya eh. May control ko. Anong control mo? Saan mo nang ginagamit kung ang fruit fly. Para sa fruit fly kasi yun ang major problem Supernet. sa iba. Supernet. Tapos ang ideya ko, Ano yung supernet? yung spray. Sa Spray. mga Attractant ba yan? Yun yung attractant eh. Oh. Yung pang-attract ng mga male na mga tapos didikit siya doon. Tapos ang isa pa misa po Attractant, idea nga gamit gina-sprayan ko ni pabaho nga bulong. Pabaho. Sa duta para ngayong fruit Pati ikaw fly. mismo hindi ka makapasok dito mabaho. At yung fruit fly hindi guanta na kaya Pabaho. naman. Ano yung mga example ng ginagamit mong babaho? Mga Bindex, Taurus kay kabaho-baho na siya. Pero hindi na mo space nila sila mo. Saan? Sila mo lang dire. Dito lalagay. Hindi na din sa may tanong. Hindi sa tanim, Hindi dito sa lang sa Marcos, mga gitna-gitna, diyan lang. Pabaho. Pabaho lang. Para Practice ang alis sila. hayaw sila. Alis. Oo. Okay. Ano pala yung step. Simple lang pala, no? Pabaho. Okay. So kayang-kayang kontrolin yung mga insekto. Sa normal lang yung may piste kay hindi na sa malikawan. Okay, mga kawatan, wala pa dito mga kawatan. Ang kawatan wala problema kay kung tanon lang pwede lang da. Okay. Hindi na pag-ubuson, kuha lang sa pagkanon. Okay lang. Kawatan po yung medyo yun po yung mga kumukuha ng tumutulong mag-harvest kahit hindi kanila hina-harvest. Yan po yun. Okay, market to, pag-usapan natin yung market. Wala ko ba problema sa pagdadala nyo ng bunga? Wala problema. Walang problema? Kahit ilang tunada, wala problema. Okay, so yung iba pwede pang magtanim? Pwede kahit ilang pa? karya, Kahit ilang hektarya? Walang problema sa market? wala problema. Okay, sabi nyo nga kanina, 40, mataas na rin yung presyo na yun kahit papano, no? Mababa pa yun. Mababa pa. Mababa pala yun. Mababa pa. Okay, pero ginansya na sa 40, no? Tapos makagagulginan siya. Ginansya. Sapat lang ang ginansya niya. So walang problema ang merkado, ah? Wala problema. Okay. Ang palaya lang ho ba tanim ninyo? Isa blatong.
Balatong na yung sitaw. Sitaw. Kumikita rin ho ba sa sitaw? Maliit lang. Maliit lang. Mas okay ang palaya sa inyo. Mas mabuti ang Paborito nyo bang itanim ang palaya? paborito gid. Bakit to? Ang palaya mong nakita ko dagang source income nga dako nga maka-shoulder sa gasto sa akong college. Okay. Na-experience mo na ba na naperde? Daw wala, patas lang. Patas, Ang perde kuan bagsak. Bagsak presyo. Mabagsak ang trellis sa hangin. Kaya ang perde ka na. Okay. Amon ang problema kung sa trellis. No? Oo. Pero kaya nung trellis mo? Kaya. Hindi lang Nabanggit mo sobra na rin lang yung trellis. Interesado yung mga ano natin. Paano daw ba ginagawa itong trellis mo? Ano ba to? Ba't ito? Kakaunting kawayan? Oo. Kaya niya yan? Kaya yun, hindi naman maging galaw ang taas. Kakalahati yung kawayan niya. 1/3 lang yan. Puro wire to Wire. Oga cross. Ano to? Alambre. Meron dito, alambre. Hanggang doon. Oga cross lambre man. Tapos cross, alambre rin. Tapos ano to? Nylon. Nylon. Tapos dyan gagapang yung ano? Dyan gagapang yung ngayon, yung mga ano. Dito. Yun, yung mga ano niya dyan. Sanga. Vines, dyan po gagapang yan. Ang sasalubong sa gitna yan, ano? Ayun, sa gitna, ayun, sasalubong yan. Okay. Ayun, so simple lang, oh. So makikita nyo, maganda yung tanim niya. Okay. So, Tikboy, ano pa bang mga last na mga tips na pwede mo ibigay sa mga viewer natin pagtatanim ng ampalaya? Ang masaling ko lang niya sa palaya, dako gid nga bagay ang makabulig sa pangabuhi kami college ka. Ito yung kada semana makupisa harvest 45 days, harvest ka na. Dasig lang. Hindi ko estudyante ka kada semana may kuha nga source income. Okay. So kailangan alagang mabuti, no? Oo, tama, oo. Anong klaseng pag-aalaga kailangan dito? Parang bata. Parang bata? Alaga. Hindi naman pwede nga pagtanong mo, bayang mo na lang. Paano ka makaprodukto na insakto? Ang tanong ng license tanong dapat i-apply man. Dapat may vitamins man. May vitamins? Oo. Pagkanuno man siya, alagaan mo, lamunan mo. Tanggalan ng damo. Okay, so alagaan talaga. Oo, alagaan. Tender loving care. Oo, tama. Ayun, parang asawa, no? Alagaan mabuti. Okay. Tikboy, maraming salamat. At sa iyong pag-share ng mga technology, ano? So marami kang matutulungan ng mga gusto magtanim, lalo na sa pagtatanim ng ampalaya, lalo na yung ating mga kaibigan mga OFW na gusto na umuwi sa Pilipinas para magtanim na lang. Kasi medyo mahirap din ang buhay daw sa abroad. Okay, so Tikboy, maraming salamat. Damo man ng salamat. Okay. So ito yung mga kaibigan natin, as usual, kung kailangan ng mga technical assistance, po pwede ba? Pwede ba sir. kayo magturo? Pwede sir. Pwede ka ba nilang makontak? Yes sir. Pwede nyo ko makontak sa number nga 0917-821-2369. Paliwat taon 0917-821-2369. Okay, so pwede mag-text, tumawag. Pwede sir, anytime. Anytime, pupuntahan mo. Schedule lang sir. May schedule mo. Schedule. Okay, libre ba yan, partner? Libre sir, walang bayad sir. Libre. Okay. So ito naman, yung supervisor dito sa Negros, Sir Leo, kumpleto po ba mga stocks ng ano dyan? Ng East West? Sa ngayon sir, kumpleto tayo sa palaya. Merong stock mo dyan? May ampalaya pa tayo dito. Okay, sino ba mga distributor ninyo dito? Meron tayo kay DC Cross, marami siyang branches. Negros Island, kay Juans, kay Perticames, kay RG, meron sila dyan. So maraming mga Sir Leo, pwede ka rin ba nilang kontakin kung sakali man? Pwede sir, bigay ko ang number ko, 0917-5645-744. Ulitin ko, 0917-5645-744. Text lang kayo, tawag, schedule natin kung kailan tayo makakabisita sa inyong mga farm. So maraming salamat mga kaibigan. Yes, sir. Sa muli, Tikboy. Salamat po. Si Ray, si Sir Leo, maraming salamat sa inyo. At para po sa ating mga viewers, makita nyo po, ito po yung kaampalayahan ni Tikboy mula po dito sa Bago City. Mahangin, makita nyo, mahangin. Pero kayang-kaya nung kanyang trellis at kayang-kaya nung halaman. Siguro dahil healthy yung kanyang halaman. So napansin ko lang, ang sikreto daw niya talagang parang bata ang pag-aalaga niya sa kanyang ampalaya. Minomonitor niya yan araw-araw. Binibigyan daw ng vitamins kung kailangan, ibig sabihin yung tamang nutrisyon. Okay, so ayan po, pwede nyo pong i-add up yung pagtatanim dito ni Tikboy. So mula po dito sa Bago City, Negros Occidental. Ito po ang inyong Vegeman, Sir Meg the Vegeman. Maayong hapon sa inyo tanan.